Honest to goodness po, sir. Ako pinakamatigas, sir, na commander dito, Hindi sir. ako maniniwala sa'yo. Simpleng tokhang, hindi alam ng tao mo. Ginagawa mo yung bobo ang judge. Eh di walang alam yung judge, kayo meron Tsansapan alam. lang po yung panguhuli ng drugs. Tsansapan, 11. Yun na naman po eh. Sinadya ninyo yung pagpunta sa mga tao yun. Alam ninyo kung sino yung pupuntahan yung tao. Opo, Your Honor. May chance ba yun? Dinig natin sa publiko. Hindi yung patokhang na yan, ipapatay na yan. If you cannot, I will ask the committee members to hold you in contempt. That is the reason why yung mga pulis ngayon ay sumasabit ng totoo. Honor, 50 household per day po na subject for tokhang po. Yun po yung yun po yung Your Honor. 50 Household na requirement for tokhang operations. Opo, sir. Opo, Your Honor. Matagal Para ako sa pulis kasi. Kaya wag mo akong turuan doon. Come on. Tell that to the Marines. Maniniwala siguro yung Marines. Sabi na nga ba hindi naiiwasan ng mga singit? Kaya heto, tsinaga nating subaybayan ng almost 8 hours na congressional hearing para sa inyo, at in-scrutinize natin ang isa sa mahahalagang puntong tinalakay. Marami tayong ipaliliwanag dito, at sa aking palagay, kahit papano'y madi-differentiate natin ang kanilang approach compared to Senator Raffy Tulfo na parating pinapuna. Na, anumang gawin at sabihin niya'y parating masama sa paningin ng mga mapanira. Make sure you'll watch till the end para tiyak na buo ang thought. Then share with us what you think. So, Tara, umpisahan na natin. Where is Police Major Emil Garcia? Police Major Emil Garcia, you'll please come over here, okay, because you're also involved. Meron legal counsel, no? Si Attorney Stephen David, diyan ba siya? Okay. All right. So, let us first hear the explanation of PO1 James Agarao, and then afterwards, I'll be asking you, Major Garcia, on your explanation on this. Go ahead. Yes, sir. Asking you, Major Garcia, on your explanation on this. Go ahead. Yes, sir. Other version, Your Honor. Major Garcia, will you please explain your part? Your Honor, si Efrem Murillo po at yung 4 na namatay, kasama po yan sa mga report. At meron po report po, IR, na ipasa po kay Sir Patay at sa opisina po ng District Director po namin that time. Kay Gerald Yesar po, sir. Yung pong huling pisikal na nagpaliwanag po sa akin, kung yan si Murillo, pininpoint ni Formaleza, na yan ang mismo na Maril, sana guilty yan. Ang problema kay Formaleza, generic ang sagot niya. Lahat pinartikular niya. Dapat sana pininpoint niya na si Murillo ang isa sa namaril para si Murillo guilty beyond reasonable doubt. Yun po ang paliwanag po sa akin. Nung fiscal po. Na, kasi mag-MR po sana kami ang sabi po sa akin, kahit naman mag-MR ka, kahit basahin mo transcript wala kang masabi na si Murillo mismo ang namaril na pinipinpoint, positive identification. Wala kang ganun. Kaya kahit saan makarting yan, laglag pa rin yan, talo pa rin kayo. Kaya ang lapos sa na kay Formaleza. Yun sir, kaya po Your Honor, yun po ang lang, kaya po hindi kami nag-MR na. Kasi wala naman daw pong papupuntahan dahil mismo kay PO3 Formaleza nang galing po na sinasabi na hindi mismo na hindi niya po pininpoint, positive identification na si Murillo ang namaril. Generic po kasi ang sagot po bali lahat po sila namutok. Yun po ang paliwanag po ng piskal. Mr. Chair, sige. Major Garcia, Opo, Your Honor. could you please give me your 3 previous assignments before dito sa insidente? Sir, nung batch 2000 po ako, Your Honor 2002 sir, pag-graduate ko po ng PSPRC. 2002 hanggang 2009 sa SWAT po sir ako ng sa Bigutan. Selari po sir. 2009 sir, nag-ano po ako, nag-schooling po ako ng CREDEC. Kaya napunta po ako na detail po sir ako sa sa IAS NCR. Panahon po ni Gerald Iper Magbanwa. Tapos po, assign naman po ako ng 2011 or 12 po yata nung sa Station 6 kung saan po doon po ako nakapag-lateral entry. Tapos po Ano raw? Na-detail si Police Major Emil Garcia sa ISNCR nung panahon daw ni General Ifor Magbanwa. Pagkatapos na reassign daw siya sa Station 6. Teka lang, parang may mali. Total na banggit ni Garcia, by the way, on January 9, 2010,
then Police Director Attorney Ifor Ibabaw Magbanua was designated as the first acting Inspector General of the PNP Internal Affairs Service, where he served until July 2012. His appointment came following the issuance of the DILG of a Memorandum of Prohibition for PNP personnel who joined the IS, preventing them from returning to the PNP mainstream on November 26, 2009. The Internal Affairs Service is an independent body tasked to investigate police accused of violating procedures and regulations. But bigla akong naintriga dahil dito. Napabasa ako nang wala sa oras ng mga na-provide sa ating references. Much to my surprise, bago na pala ang Inspector General. I've learned from the Philippine News Agency na suspendido pala ang IG. In a suspension order dated November 21, 2023, Ombudsman Samuel Martires found IG guilty of the administrative offenses of grave misconduct and gross incompetence. This stemmed from the sexual harassment case filed against him. The suspended then Inspector General Alf Iger Triambulo was from Davao and was a Duterte appointee. Nakakalungkot lang na ang IS, as previously authored, is supposed to act as the watchdog of the country's police force, na sana fulfilling as the org's disciplinary mechanism, pero ganun pa ang nangyari sa mismong namumuno nito. Kaya hindi talaga ganun kadali para sa publiko ang magtiwala sa kapulisan, in general. Hindi rin naman masisisi. Ako na judgmental. Bakit ko nga ba sinasabi ta? Tulad ng nabanggit, tila baga may mali. Sinabi ni Major Garcia, na-reassign siya sa Station 6 mula sa Internal Affairs Service sa panahon ni then Acting IG Attorney Magbanwa. Kaya rin tayo nag-provide ng dates para maipakitang aware talaga sila sa memorandum na iyon. Narito, sinasabi sa Section 45 ng Republic Act 8551, any personnel who joins the IAS may not thereafter join any other unit of the PNP. Neither shall any personnel of the IAS be allowed to sit in a committee deliberating on the appointments, promotion, or assignment of any PNP personnel. Napakalinaw na bawal yung reassignment na yon ni Major Garcia outside IS. Nakikita naman natin, simula pa noon kahit yung ganito ka-basic na policy ay hindi sila makasunod. True enough, hindi tayo masisisi kung hindi magkamayaw ang ating mga pagdududa. Pansin nyo bang walang pamuna sa mga mambabatas na nasa pagdinig na yon, given na marami ring mga opisyal? Be it retired or currently in active service, walang kumibo. Bakit kaya? Posible bang hindi sila aware sa provision ng batas na yon? Posible, di ba? But isn't it also incumbent for every single police officer to be aware of that? Considering, it generally concerns them. Remember, ignorance of the law excuses no one, di ba? Pero, if we will be a bit loose, understandable na hindi ganun ka-familiar ang ating mga mambabatas. Ibig sabihin ba nun ay hindi na sila marunong or palpak sila? Syempre hindi. Continuous learning yan for them. Pero napaka-strange nun para sa kapulisan na hindi malaman ang bagay na iyon. Lalo tuloy umanga si Major Garcia. Sa kabilang banda, si Congressman Romeo Acop ay isang retired police na nakapagtapos din ng law. Masasabi ko lang, there must be a reason he overlooked that part. Kahit pakatabi at siya mismo nag-i-interrogate kay Major Garcia that led him to give such info. So, sige pagpatuloy pa natin. Ako na detail po sir ako sa IAS NCR. Panahon po ni Gerald Ifor Magbanwa. Tapos po, na-assign naman po ako ng 2011 or 12 po yata nung sa Station 6, kung saan po doon po ako nakapag-lateral entry. Tapos pag-graduate ko po, nakabalik din po ako ng batasan. Ayun po, hanggang sa 2017, yung na-issuean po, na-relieve po kami dahil sa reklamo po kay Murillo. Yun, natapon po ako ng Marikina po, Your Honor, hanggang sa Pasig po. Okay, thank you. Anong ranko mo iyo? Staff Sergeant, sir. Staff Sergeant. Yes, sir. Anong apelyido? Agaraw. Sinabi mo kanina na ang purpose ninyo is to implement Project Tokhang. Tama po? Yes, Your Honor. Ano ba yung Project Tokhang? Sir, Ano po dapat ang gawin ng pulis doon?
Ang pagkakaintindi ko po dun sa Oplan Tokhang is Hindi dapat yung pagkaintindi mo eh. Ano ang sinasabi ng higher headquarters dapat ang masunod? Hindi po yung iyong pagkaintindi. Ano? yes sir, knock and plead sir, doon sa mga drug personalities na nakalista doon sa listahan ng BADAC sir. Anong diferensya nito sa Oplan double barrel? Kasi ang pagkaalam ko yung Project Tokhang is the lower barrel. Yun ang tawag nyo ng mga pulis doon eh. Kaya may diferensya yun. Pero kung nag-implement kayo na isang bagay na hindi nyo alam, may magkakalintik-lintik na tayo. Diba? Hindi mo alam kung anong diferensya nun eh. Matanong nga kita. Ano po ba ang protocol na gagawin sa Oplan or Project Tokhang, which is differentiated from Oplan double barrel? Kasi yung Tokhang is the lower barrel. Kumbaga yung shotgun, dalawa eh, lower upper o hindi magkatabi. Di po ba? Oh, Mr. Chairman, if you are implementing something that you do not know, talaga nga magkakaproblema. Marami pong salamat, Mr. Chair. Hindi mo kaya sagutin yun. Ha? Meron po kasing memorandum circular doon sir eh. Hindi po ako aware doon sa memo. Would you implement something that you're even aware of? Sir, nung time po kasi na yun is sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas sir. Sumusunod ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Kasi at stake ang buhay mo, of course you would naturally you would ask for something. Ano ba? Major, anong palagay mo sa sagot ni PO1 Agaraw? Your Honor, ang kulang lang po sa konting paliwanag po yun na ang ano po talaga double reloaded po. Ay double barrel. Ang ano lang po ron, katok at pakiusap. Ngayon po yung kung nai-distinct Katok at pakiusap, napatay. Nakapatay kayo. Your Honor, unfortunate lang po kasi yun. Nagkataon lang po na mayroong imminent danger. Kaya po dumating sa punto na kinakailangan pangtanggol yung sarili nila, yung mga napalaban. Ilan naman po sir ang nangyayari, Your Honor, yun po nangyayari doon eh. Meron po may imminent danger, kaya that's the time po para pagtanggol nila yung sarili nila. Ano nga ba ang double barrel? Ang Project Double Barrel na sinimulan ng Philippine National Police noong Hulyo taong 2016 sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay isang malawakang kampanya laban sa iligal na droga na naglalayong puksain ang mga aktibidad na may kinalaman sa kontrabandong nabanggit. Tama ang sinabi ni Congressman Acop, ito ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi, at take note, hindi yung double reloaded ha. Una, ang High Value Target Operations, HVT, o ang upper barrel. Tina-target nito ang mga malalaking sindikato at mga kilalang individual na sangkot sa kalakalan ng droga. O yung tinatawag na mga major drug lords at mga large-scale drug operations. Sa kasamaang palad ay tila wala ako nabalitaang nakapag-comply talaga sila dito dahil wala namang mga na-operate na ganun kalalaki nung panahong iyon. Kayo ba, may nabalitaan kayong nahuli nilang so-called major drug lord? Paki-share nyo naman sa amin kung mayroon. Sumunod, ang Project Tokhang or Lower Barrel. Ito'y hango sa mga salitang Cebuano na toktek o katok at hangyo o pakiusap na sinasabing knock and plead. Ang proyektong ito ay nagsasangkot sa mga pulis na bumibisita sa mga bahay ng mga pinaghihinalaang gumagamit at nagtutulak ng droga. Kumakatok sa kanilang mga pinto at hinihimok silang sumuko at itigil ang kanilang mga ilegal na gawain. Ang layunin ay mawaksi ang mga ilegal na aktibidad ng droga sa pamamagitan ng pagpapasuko sa mga individual na voluntaryong magbago. Ang Project Double Barrel, in general, ay nangangahulog ang dalawang aspeto ng kampanya na sabay-sabay na tina-target ang mga pangunahing personalidad at mga maliliit na gumagamit at nagbebenta ng droga. Bago tayo magpatuloy sa naganap na pagdinig, mayroon lamang akong nais ipakita sa inyo.
Heto, sa ating pananaliksik, nakuha natin itong isang portal or online access. Pasensya na po at sinadya nating takpan ng mga mahalagang detalye. Isa itong mistulang fill-up form kung saan ang press release ng kapulisan ay kapag nag-fill up ang isang individual dito, di umano'y nagsisilbing assurance na hindi ka matotokhang. Parang security ba? Pero, ito na ang malaki na naman nating pero. Sa atin ngang ginawang pangangalap, lumalabas na hindi pala talaga ito security, kundi dito nagbabase ang kapulisan kung sino ang i-ooperate nila. Ito rin ang napabalita noong ginagamit umano ng isang politikong tumakbo for a national position na pinagkukuhanan nito ng mga impormasyon na may kaugnayan naman sa pagtakbo nito. Paumanhin mga kapatid, hindi ako masyado maaaring makapagbigay pa ng further info bilang protection na rin. Kasalukuyan nating sinisikap na mai-coordinate ito sa tamang mga tao sa pagnanais na makapag-contribute at makatulong sa kasalukuyang investigasyon na may kaugnayan sa tinaguriang EJK noong panahon ng kasagsagan ng war on drugs. This is really getting even more interesting. Bunga nga ng inspirasyon mula sa mga ginagawa at mga ipinaglalaban ni Senator Raffy Tulfo, ay nakikiisa tayo sa kanyang adhikain at layunin, sa pamamagitan ng pagtulong na makapagbigay solusyon sa mga concerns na magiging beneficial sa ating lahat. So moving forward. Makikita naman yan sa record eh. Gusto ko lang, sagutin mo ng diretso. Yes, Your Honor. During your assignment sa PCP4, nag-a-average ng ilan ang accomplishment ninyo sa anti-illegal drug operations weekly? Ulitin ko, makikita naman sa record yan eh. Ang gusto ko lang, kapatid, sasagot ka ng totoo. Yes, Your Honor. On the average, ilan weekly ang accomplishment ninyo? Ulitin ko ah. Pwede kang magsinungaling ngayon. Pero, winawarningan kita kapatid, Major Garcia, kung hindi kami konbensido sa sagot mo, we can verify the records. So, tayo naman di magkaaway eh. Gusto ko lang malaman yung sagot mo. On the average, ilan weekly ang accomplishment ninyo sa PCP4? Siguro po, Your Honor, sa mga nasa 15 na drug output. Pero po yung pinapagawa po sa tukhang na 50 household na daily po na pinapa-comply sa amin. So average 15 weekly. Yes, Your Honor. Ibig sabihin, at least 2 accomplishments per day. Tama? Yes, Your Honor. Napakalino ng sinabi ni Major Garcia. Siya na mismo nagpatotoo tungkol sa hindi maamin-amin ng PNP na so-called quota system, sa kabila na napakarami ng nagpatotoo, at maging mismo si Congressman Busita na dati ring pulis tulad ni Congressman Ako. Bakit kailangan may target tayo na at least 15? Follow-up question. Every week ba meron kayong conference? Weekly po, meron kaming crime trend, Your Honor. Saan nyo ginaganap ang conference? Diyan po, sir. Diyan po, Your Honor, sa Station 60. Diyan po, sa harap ng Congress. Dito. Okay. Honest to goodness po, sir. Ako pinakamatigas na commander dito, sir. Sa Ikaw ang batasan ng panahon ko, sir. pinakamatikas. Yes, sir. Yes, Your Honor. Makikita natin, ikaw nga ang matikas. Oh. Hindi ba responsibility ng commander turuan mo yung subordinates mo? Opo, Your Honor. Araw-araw po yan, Your Honor. Sa Kaladipar po, pinapaliwanagan ko po yan ng do's and don'ts. So, excuse me. Hindi ako maniniwala sa iyo kasi simpleng tokhang hindi alam ni Sergeant Agaraw. Okay. Palagay mo lang, bilang PCP commander. Your Honor, hindi ko po masagot pero marami po surrender dahil kinakatok nga po, pinapakausapan. O more or less. Kayo ano ba? More or less. Pinagsusumba sir dun sa... Kaya hindi ko... Your Honor, pasensya na po, hindi ko po talaga wala. O sige, dahil hindi mo masagot, can you submit to us yung... Siyempre, pag may pinasurrender ka, hindi naman kwentuhan barbero yan eh. May record dapat, di ba? Operation po, Your Honor, ang Excuse me. Di ba tokhang? Opo, Your Honor. Pag kinatok kita, kasi drug suspect ka eh, user or user. Sabi ko, Mr. Garcia, may information kami, ikaw ay gumagamit ng illegal na droga. Pwede mong
pwede kang mag-surrender sa amin, may programa kami, or kung hindi naman, itigil mo na. So, in compliance with this program, maganda ito eh. Ang tanong ko sa iyo, on the records, ilan yung naiisip mo na na-comply ninyo dito sa Tokhang? Your Honor, Your Honor, Garcia hindi ko po Agarang. Your Honor, Sinasabi niya, ayon wala sa footage kayong po mga talaga, hindi ko figure. po alam yung figure. Pero marami po napasurrender dahil lahat po yan ng mga Sige, for that matter, kasi matagal na yan. Kaya mong mag-submit ng record kung ilan yung natokhang ninyo? Kasi, you know, Mr. Chair, napakaganda ng programa eh, Tokhang. The problem is, pagdating sa implementation, na iba na eh. That's why, madidinig natin sa publiko, ipatokhang na yan. So, pag i-interpret natin yung ipatokhang na yan, ipapatay na yan. So, kitang-kita, sabi nga ni Honorable Chairman Akop, may problema. Simpleng tokhang, hindi alam ng tao mo. Oh. So, talagang very clear, Mr. Chair, yung magandang programang tokhang hindi na-interpret at hindi na-implement properly sa grounds. Your Honor, na-implement po yan. Nagkamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw. Pero alam niya po yan. Dahil ito po, matinong tao po ito. Nagkataon lang po talaga na palaban lang. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. I beg to disagree. Alam niya. O sige, Pero, tutuloy ko yung pagtatanong sa kanya, masasagot niya lahat. Sagutin mo kasi baga nervous eh. Ibig sabihin ninenervous siya. Ano yung other barrel? Anong tawag ninyo? Double barrel yan eh. Yung sinabi nyo na Project Tokhang is only one of the barrels. What is the other barrel? Doon pa lang hindi na nga kayo magkasundo eh. Tapos sasabihin mo marunong? Come on. Mas matagal ako sa pulis kaysa sa'yo. Kaya wag mo akong turuan doon. Alam mo ba yung other barrel, anong pangalan? Sasabihin ko sa iyo, Project HVT as differentiated from Project Tokhang. Yung Tokhang galing sa salitang tuktok at hangyo. Hindi ko alam kung anong dialect yun. Saya. Yung HVT, yung high value targets ang target. Ito yung community-based na drug pushers at drug users. Ngayon, sasabihin mo sa aking harapan na marunong yung bata mo? Come on. Tell that to the Marines. Maniniwala siguro yung Marino, pero yung pulis hindi. We conducted an investigation back then in 2016, and we issued a resolution in 2018. We did find that a human rights violation was committed in this case because we primarily relied on the affidavit of one minor who was a witness to the incident, who positively identified that the victim Murillo was asked to kneel and alongside other suspects were killed. And we also used the affidavit of Murillo himself aside from the lone witness. We do note that in this case, the respondent police officers opted not to submit their counter affidavits, Your Honor. Major Garcia, ito niyo yung findings ng CHR tungkol dito. Wala po kasi bukas ko dyan, pati, tapos na po yung shooting incident, kaya hindi po masasagot, Your Honor. Si Agaro po mismo kapag sabi, Your Honor. Dumating ka after the shooting incident. Opo, Your Honor. So it's still your responsibility to know. Dapat alamin mo din yan sapagkat ikaw ang head ng di ba? Oo, dapat alam mo. Opo, Your Honor. So, kaya tinatanong kita, wala kang personal knowledge. Hindi ako naniniwala dyan. Oo, you're a responsible policeman, you're an officer. Your Honor, ang ibig ko pong sabihin, yung pong incident, yung shooting incident po, wala po ako doon sa pangyayari. Kaya hindi ko po alam. Pero ako po nag-utos po. Wala ka sa pangyayari. Yes, pero sinabi ng CHR
merong human rights violation sa ginawa ninyo. Mr. Again, Mr. Chair, Yes, Congressman ako. I beg to disagree with his statement. Ang nakakaalam ay yung si Sergeant Agaraw. At the opening statement of Mr. Agaraw or Sergeant Agaraw to the questions a while ago, sinabi niya na wala siya sa lugar. May dingding nasa side daw ang pangyayari. So how would he have, shall we say, witnessed the shooting? Siya na nga mismo nagsasabi na hindi niya nakita eh. From the very start ng kanyang statement. Hindi ba yun ang sinabi mo kanina? Tapos itinuturo ka ng boss mo na ikaw ang nakakaalam. Hindi ko kayo maintindihan eh. Di ba? Na-memorya ko po yung kasagutan nyo sa mga katanungan eh. Kaya mali na naman yung statement mo, Major. Huwag mong ituro si Agaraw, siguro mas may mga tao dyan na nakakaalam kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Marami pong salamat, Honorable Busita. Mr. Chair. Yeah, you can answer the question one more time. Kasi look, the findings of the Commission on Human Rights, sinabi na merong human rights violation. Meron, Attorney Jacqueline? Okay. Yes, Your Honor. So, I would like you to answer that. Your Honor, hindi ko po kasi masagot dahil dumating po sir ako tapos na po yung shooting incident. Kaya wala po ang personal knowledge, Your Honor. I'm not convinced with your answer. Anyway, Yes. hindi Yes, ka, Your Honor. hindi ka Dumating eyewitness. po ako ron, Your Honor, tapos na po yun. Pagkat ikaw ang head. Nagkataon lang po talaga nagkaroon po, Your Honor, ng unfortunate na shooting Ang incident. pinag-uusapan natin, ito lamang si Efren Murillo, no? Yes, Your Honor. Na nabuhay, na acquitted ng korte. Yes, Your Honor. Oo. Nang sabi, mayroong human rights violation na ginawa laban kay Efren Murillo. Hindi ko natin pinag-uusapan dito yung iba. Oo. Ako, naniniwala ako sa drug on war. Ito yun. Naniniwala ako dyan. Believe ako dyan. Pero hindi ako naniniwala na dapat mayroong namamatay na marami. Tama ba ako? Mali. Opo, opo. Ako naman po, Your Honor. Naniniwala ka rin na hindi dapat pumatay ang marami. Correct. Opo, Your Honor. Yun ang sinasabi ko. Kaya mayroong human rights violation na sinasabi. We only referring to one person. Efren Murillo lang ang i-refer natin dito. Ang ginagawa mo, ganito. Ginagawa mong bobo ang judge. Inakwit siya sa kaso eh. E di walang alam yung judge, kayo merong alam. Hindi nakinig sa inyo. Oh, pero palang judge na bobo, Director Santiago, naging judge ka. Yan ang kapulisan natin. Sinasabi na hindi totoo yung talagang walang kinalaman itong si Efren Murillo. Kaya hindi dapat na i-acquit ng hukuman ang kaso. Kaya nung nag-file ng counter charges, dinismiss ng ombudsman yung kaso. That's what I'm referring to. Ang pinag-uusapan natin dito, merong human rights violation. Yan ang findings ng CHR. Opo, Your Honor. Kaya tinatanong kita, naniniwala ka ba na merong human rights violation? Under oath ka, naniniwala ka ba na merong human rights violation kay Efren Murillo? Hindi ko pinag-uusapan yung ibang napatay. Yes or no? No, sir. No, Your Honor. Papanindigan mo yung no. Opo, Your Honor. Okay. Hindi ko alam kung bakit you can take an oath and you can lie. You know? Yes, Congressman Busita. Mr. Chair. Major Garcia, 7 months ka sa PCP4, di ba? Opo, Your Honor. More or less, ilan ang casualties doon sa assignment mo for 7 months? More or less, hindi ko kailangan eksakto. Your Honor, hindi ko po masagot kasi hindi ko po alam yung figure eh. Hindi mo alam. Pero minimal lang po ang
casualty po sa operation po sa Okay. Bago Silangan. Baguhin na lang natin tanong, Mr. Chair. 7 months. Doon sa 7 months doon, meron bang month na na-zero ka? Meron, wala. Wala po, Your Honor. Wala, laging meron. So, may casualties lagi. Tama. Hindi po masigurado, Your Honor. Kasi Pero, di ba may weekly conference? yes, Your Honor. Oh, di doon sa 4 weeks, 1 month yun eh. O, ibig sabihin, tinatanong ko sa'yo, may month ba doon na na-zero ka? Madalas po, Your Honor. Dahil ino-observe ko po yung diplomasya. Diplomasya. Opo. So, Di hindi ba, ba di ba ikaw pinakamagaling? Your Honor, pagdating lang po sa Di ba output. ikaw pinakamagaling? Opo, Your Honor. Alam naman po yan ng mga PCP Station Commander po ng Batasan. Ng Alright, Congressman Busita. Kaya nga, Mr. Chair, ako nalilito sa'yo. Ikaw ang pinakamagaling pero hindi mo ma-recall. O sige. So, leading ka doon sa 5 PCP. Anong PCP ang kasunod sa'yo sa ranking? Hindi ko po masagot, Your Honor. Si ano po siguro? Yung classmate ko po, si Major Lucena. Yung po ang pangalawa sa akin sa maraming Major output. Lucena. Okay. So, kung magaling siya during the conference, sa weekly conference, anong nakikita mo sa report niya? Every week, meron siyang accomplishment with casualties? Wala. Meron. Meron po sa drug out po, Your Honor. Yung mga Weekly siya. napakulong, naipapile. Weekly, may accomplishment siya. Meron po, hindi po nawawalan yun. May casualty siya, weekly. Basta masipag po yun. Hindi, kaya nga, tinatanong Your ko. Honor, masipag po yun. Hindi, Masipag. tinatanong ko, weekly, meron siyang Meron po. casualty. Wala pong casualty, Your Honor. Yung pong output, ibig ko po sabihin, yung na-aresto na ipinapail yung reklamo sa korte, Your Honor. Go ahead, Congressman. Major Garcia, sinabi mo kanina, when you answered the question of the Honorable Busita, meron kayong average of 15 anti-illegal drugs operations. Your Honor, approximately po. Hindi Yes, po. I know. Sinabi mo, ako pa nga nagsasabi, estimate ang ibigay mo eh. Nubulong ko sa iyo eh. Tapos may binanggit ka, aside from the fact na meron kayo dapat 50 tokhang operations. Tama ba yung pagkarinig ko? Ang ibig ko po sabihin, Your Honor, 50 household per day po na subject for tokhang po. Yun po yung, Yes, yun nga. yun po, Your Honor. 50 Household na requirement for tokhang operations. Opo, sir. Opo, Your Honor, para... Sino po ang nagbigay ng 50? Ayun po yung kasama po sa programa yun dahil ang hinahabol po rin maging... Sino po ang nagbigay ng programa? Si Sir Pate po, yung station commander na kinakailangan itokhang yun araw-araw. At least 50. So, ang sinasabi mo nyo sa amin, kasi dun sa isang hearing sa Committee on Public Order and Safety, question kasi kung bakit napakarami anti-illegal drug operations, bypass operations, at saka yung pagkukuhan dun sa mga community-related drug pushers and users, na dinideny ng kapulisan na meron talagang kota eh. Pero ngayon, sa pagsasakot mo dun sa pagtatanong ni Honorable Busita, may kota. Which tells us na meron talagang requirement yung PNP higher headquarters na dapat ito ang gawin ninyo. So yung pagsasagot sa amin ng mga kapulisan doon sa Committee on Public Order and Safety, ay nagsisinungaling sila. Ikaw na mismo nagtitistigo na may kota pala na sinasabi ng inyong station commander. Maraming salamat po. Just need to share this with you. Yamang alam naman ho ninyo that we are actively monitoring these issues and proactively doing necessary and continuous researches. Ilan nga sa ating mga nakapanayam ay nagpresenta ng ilang mga dokumento bagamat pending pa rin. Nakasaad dito ang isang insidente kung saan ang isang hepe ng particular local police station ay sinibak due to poor performance. Sinikap nating kapanayaman ang nag-issue ng order na isang police colonel. Ayon sa kanya, na-relieve ang particular na opisyal dahil sa napakababang performance. Nang ating busisiin, ay pakahulugan pala ng poor performance ay napakababang bilang ng mga naitatalang huli.
Ngayon, nais kong iparating ang katanungang, paano kung sadyang mahusay ang pagme-maintain ng peace and order kung kaya walang nangangahas na gumawa ng masama? Paano ba talaga sinusukat kung gaano kaepektibo ang kapulisan? Hindi ba, mentras maraming naitatalang krimen, ibig sabihin ay less effective ang crime prevention strategy nito? Ibig sabihin ay walang katiwasayan at hindi ligtas ang bayan na iyon na puro krimen at halos araw-araw na lang ay may nadadakip? Na, araw-araw na lang ang bagsakan ng mga ilegal na droga? Ano ba talaga ang batayan? Pasensya na po kayo at hindi ko maaaring ipakita sa inyo dito. But surely, we are working out to present it in a proper forum. Bunga na rin ang pagsusumikap ng tanggapan ni Senator Raffy Tulfo na maituwid ang mga kabaluktutan sa pamahalaan, higit lalo na sa layunin nitong pagreporma sa ating law enforcement agencies, partikular na sa ating kapulisan, upang maging mas epektibo at maayos na maisakatuparan ang kanilang mandato. Sana ay nakikita ninyo ang kahalagahan ng ginagawang intervention or the oversight function of both houses. Kaya normal na makialam talaga ang ating mga mambabatas maging sa ganitong mga usapin. Anyway, saka na natin talakayin pa further ang oversight function nila. Doon pa lamang ay patunay na yon na naghahabol nga sila ng kota. Ang ginagawa nilang batayan ay ang pagtatala ng mga huli. Or else, laglag ka. Mukhang malaki talaga ang problema natin pagdating sa bagay na yan. Ano pa ba ang kailangan upang mapatunayan nating nag-e-exist nga ang quota system? Narito, tignan nga natin ang nilalaman ng pahayag ng bagong hepe ng pambansang pulisya na si Police General Romel Francisco Marbel during the conduct of his very first command conference as the chief. No cellphone while on duty. Ang mahigpit na ipatutupad sa mga pulis ng bagong PNP chief. Pagdating naman sa operasyon kontra droga, hindi raw paramihan ang huli. Ang mga detalye at iba pang bagong patakaran sa pulisya sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. We go for 100% drug-free community po. Kasabay ng paglatag sa misyong yan, binigyang diin ni Philippine National Police Chief General Romel Marbel sa una niyang command conference na hindi na kailangan magdeklara ng all-out war kontra droga. Paliwanag niya, lahat po kami, all out kami against drug. Wala naman po kailangan na all out war. Yun na po yung trabaho namin. Mawala yung drugs Hindi tulad nung mga nakaraan. Sa pagkakataong ito raw, hindi na paramihan ng huli sa kanilang mga operasyon kontra droga. Mas maraming drugs sa'yo, then we expect from you na ito magganito karami ang huhulihin mo. Kung 10 kilo, di 10 kilo hulihin mo, hindi yung paramihan kami ng huli. Binigyan din ni Marbel ang kahalaga ng police service. Nararamdaman niya dapat ng tao ang presensya at serbisyo ng pulisya. Dapat no cellphone while on duty. Maliban kung para sa tungkulin ang pagsiselfone. Di kasama dyan ang panuno ng video at pag-scroll sa social media pages. We need patrols. Pagka nahuli ka namin ng cellphone, there will be no forgiveness. Very strict kami dyan. Gusto namin duty-duty. Pag-patrol-patrol. Naniniwala naman ang bagong liderato ng pambansang pulisya na hindi na kailangan pang magdeklara ng war on drugs para tuluyan na pong puksain ang iligal na droga. Hindi rin sila magpapatupad ng quota system sa kanilang mga operasyon. Nagbabalik si Mar Gabriel. Wala po kaming gera dito No, hindi ito gera na kailangan mo yan. It's more of talaga na paano natin mabababa yung crimes natin based on sa mga parameters natin. Hindi magdedeklara ng gera kontra iligal na droga ang bagong liderato ng Philippine National Police. Yan ang nilinaw ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel sa kanyang unang press conference. Nais niyang maging drug-free ang buong bansa sa pamamagitan ng tapat at maayos na operasyon. I don't want to say na may drug war. Kunutsa parang gera na naman kami. Ito lang talaga yung requirement. Ito yung dapat may solve mo. We go for 100% drugless community. Samantala, hindi rin magpapatupad ng quota system si General Marbel sa kanilang mga anti-illegal drug operation. Magkakaiba daw ang sitwasyon sa bawat lugar, kaya hindi ang dami ng huli ang magiging sukatan. Ang gusto namin is ano talaga. Hindi yung paramihan kasi napipilitan ka Now, it's more of keep performance indicator based dun sa kanya-kanyang regions. Ano ba yung specific na problema ng regions mo? Then we will base dun yung sa performance mo.
Samantala, bukod sa illegal na droga, nais din ng general na magkaroon ng transparency at malinaw na accountability sa lahat ng kanilang mga operasyon. Sa planong maging 100% drug-free ang Pilipinas, hindi raw kailangan magdeklara ng war on drugs, sabi ni bagong PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Wala naman po kailangan na ipupuna all out war. Yun na po yung trabaho namin. There's no need for us to declare drug war. Ito na po yung gusto namin sa society. Paliwanag pa ni Marbil, hindi dapat paramihan ng mahuhuling drug suspect, kundi ubusin kung gaano karami ang illegal na droga na umiikot sa bawat lugar. Sabi rin ni Marbil, dapat maramdaman ng publiko ang presensya at serbisyo ng pulisya. Hindi raw magdedeklara ng drug war ang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa halip, mas tututukan daw niya ang pagsugpo sa mga krimen sa bansa. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sa isang command conference, sinimula ni Police General Romel Francisco Marbil ang kanyang unang buong araw bilang PNP Chief. Ito rin ang unang beses na pinangunahan niya ang pagpupulong kasama mga regional director at iba pang mataas na opisyal ng PNP. Dito inilatag ni Marbil ang direksyong tatahakin ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang liderato. Matapos ang command conference, hinarap niya ang media sa unang pagkakataon bilang PNP Chief. Ayon kay Marbil, wala siyang babaguhin sa mga umiiral ng pulisiya ng PNP. Nakatuon din daw siya sa problema ng bansa sa droga, pero hindi siya magdedeklara ng drug war. I don't want to say na may drug war. Kunus parang gera na naman kami. There's no need for us to declare drug war. Ito na po yung gusto namin sa society. Gate pa ni Marbil, dapat palaging sundin ang rule of law at ang tamang police procedures. Kaya ipatitigil niya ang tila paligsahan ng mga pulis sa dami ng mahuhuling sangkot sa illegal drugs. Hindi yung paramihan kasi napipilitan ka eh. Once pinili mo yung tao, sige, magparamihan tayo ng huli. Pero you don't solve the problem, di ba? Ilan ba talagang umiikot na drugs sa area mo? Then, yun tayo mag-focus. Kung hindi mo kaya ma-solve yan in 80 or 80%, and actually, may problema. Sa kabila niyan, iginiit ng bagong PNP Chief na walang artificial intelligence ang makakapantay sa pagpapatrolya ng mga pulis. Kaya ang mahigpit niyang babala sa mga kabaro. No cellphone during duties. We need patrols. Pagka nahuli ka namin ng cellphone, there will be no forgiveness. Mayroon naman daw mga radyo ang mga pulis, kaya hindi kailangan ng cellphone sa duty nila. Importante raw na nakafocus sa trabaho para mas maramdaman ng taong bayan ang serbisyo ng mga pulis. Yun na po yung trabaho namin eh. Tama ba? Yun naman talaga trabaho namin, mawala yung drugs eh. There's no need for us to declare drug war. Ito na po yung gusto namin sa society. Kahit sino Chief PNP, ang gusto namin is 100% drug-free community. Itutuloy ng bagong pinuno ng pambansang pulisya ang magagandang programa ng mga nagdaang Chief PNP sa paglaban sa kriminalidad. Ngunit, nagtakda din ito ng mga bagong panuntunan. Gaya na lamang ng pagpapaikli ng flag raising ceremony tuwing Lunes para agad na makapagtrabaho ang mga pulis. Ipinagbawal din ang paggamit ng telepono habang nasa duty upang makapag-focus sa trabaho. Tiniyak din ni General Marbil na hindi siya magpapatupad ng reshuffle sa key officers ng PNP. Hindi rin magdedeklara ng war on drugs si General Marbil dahil posibleng gamitin lang ito ng ilang pulis para magparamihan ng huli. Do I need to say more? Kailangan pa ba natin to dig deeper? Almost news agencies had the same news at that time. Puro tungkol sa pagtatapos ng era ng quota system. Pero heto, nais kong ipakita sa inyo ang isang news article mula sa Inquirer. Kayo na baalang mag-interpret kung ano ang ibig sabihin lalo na nung marked portion. Maaari niyong i-pause muna upang mas maunawaan nyo. What's even more interesting ay itong public post na ating nabasa mula sa PCADG or Police Community Affairs and Development Group. Kayo na rin ang baalang humusga. Ang ibig ko po sabihin, Your Honor, 50 household per day po na subject for tokhang po. Yun po yung, yun po, Your Honor. 50 household na requirement for tokhang operations. Opo, sir. Opo, Your Honor, para... Sino po ang nagbigay ng 50? Ayun po yung kasama po sa programa yun dahil ang hinahabol po rin maging... Sino po ang nagbigay ng programa? Si Sir Pate po, yung station commander na kinakailangan itokhang yun araw-araw. At least 50. So,
ang sinasabi mo nyo sa amin, kasi dun sa isang hearing sa Committee on Public Order and Safety, question kasi kung bakit napakarami anti-illegal drug operations, bypass operations, at saka yung pagkukuhan dun sa mga community-related drug pushers and users, na dinideny ng kapulisan na meron talagang kota eh. Pero ngayon, sa pagsasagot mo dun sa pagtatanong ni Honorable Busita, may kota. Which tells us na meron talagang requirement yung PNP higher headquarters na dapat ito ang gawin ninyo. So yung pagsasagot sa amin ng mga kapulisan doon sa Committee on Public Order and Safety, ay nagsisinungaling sila. Ikaw na mismo nagtitistigo na may kota pala na sinasabi ng inyong station commander. Maraming salamat po, Honorable Busita, Mr. Chair. Well, before that, alam mo, Major Garcia, you just submit to us the report, okay? Tungkol sa kota ninyo. Your Honor, ikukorek ko lang po pala, programa po, para maikomple po yung barangay drug-free. So, kinokorek mo yung sarili mo. Yes, Your Honor. Kinokorek mo yung sarili mo. Dahil lang. Kinokorek mo yung sarili mo. Yung pagkakagamit po na sa kayo. Nagsinungaling ka. Kinokorek mo yung sarili mo. Sinasabi ko lang po yung dapat term na sinabi ko. Ito ang gagawin natin, ha? You submit to us the report of the incident. Or, if you cannot, I will ask the committee members to hold you in contempt. Submit to us the report. Pwede mong gawin yan, hindi? Your Honor, nung wala po akong report, sinabi ko po kay Sir Pata yan, ay properly informed po nung mangyayari yan. Pero wala pong report na nagawa, Your Honor. Basta ay properly informed po nung mangyayari. Pagdating ko po sa area, nung nakita ko po yung pangyayari, yun, tumawag po kay Sir Pata kagad. Pwede ba yun? Major Bakay, General Bakay, pwede ba yun na walang i-produce na report itong mga taong ito on the incident that happened? Normally, Mr. Chair, there should be a report. Investigation report. No, normally, meron dapat. Can you produce it or not? Your Honor, wala po akong naisabit po niya. Personal lang po yung informa, Sir Patay. Hindi po nakapagsabit po ng after incident report. Mr. Chair. General Salvador, ikaw ngayon ng DO, di ba? Directorate for Operations. Ano po ba ang unang gagawin na isang pulis na nag-operate at may nangyari? Are they not supposed to be, number one, to submit a spot report? Yes, that's true, Your Honor. In fact, under our POP, kapag mayroong armed confrontation, tulad ng nangyari, not only incident report, but of course, detailing the circumstances yes, of what happened. Yes, po yun yung investigation report na eh. But the first report that a policeman has to make when he is there in the incident is to come up with a spot report. Yes, Your Honor. Yes. And that will be submitted up to Camp Crame. Yes, Your Honor. And here comes a major who may apat ba na namatay? And no spot report has been made? Are you trying to tell me na ganyan na ngayon? I believe there is, Your Honor. I guess we can retrieve that. Siya mismo eh, na nandun. Siya ang commander na nandun, the highest officer or the ground commander of that operation. Sinasabi nga kaya nga ako nagtataka eh. Siya na mismo nagsabi that he did not make any report at all. I will submit, Your Honor. Siya na mismo umaamin eh. Are you going to contradict that? Siya na mismo umaamin. Which is the best shall we say, testimony na dapat matanggap ng korte, yung mismong tao. Hindi ko kayo maintindihan eh. Naguguluhan na nga ako rito. A mere spot report, 4 na taong namatay and no spot report was ever made. Come on. Major Garcia, is that how cheap life is to you? 3 ang napatay. 1 ang nasugatan. You do not even have any spot report or investigation report. Tanungin kita,
Is that how cheap life is to you? May anak ka ba? Meron kang anak. Marami kang anak. Okay. Marami kang anak. Pero Kung yan mangyari sa mga anak mo, anong gagawin mo? masakit po, sir. Masakit po, Your Honor. Anong gagawin mo? Mr. Chair. Go ahead, kung gusto ako. Hindi na sana ako magtatanong pero Major Garcia, yung nangyari po ba ay anti-illegal drug operation? O sabi mo kanina kasama sa Project Tokhang eh. Hindi ba yung Project Tokhang sa anti-illegal drug operation? Bakit nahirapan ka ngayon sumagot? Opo, kasama po yun sa Kasama. Opo, Your Honor. For any anti-illegal drug operation, the law says that before you operate, meron kayong coordination sa PDEA, right? Your Honor, yung pong Hindi nga, sagutin mo muna yung tanong ko. Yung ba, hindi ba yun ang requirement ng batas? Your Honor, sa Tokhang po kasi, Your Honor. Yung requirement ng batas. That is why nag-question nila yung constitutionality ng O-Plan double barrel. Your Honor, mapaliwanag po, Your Honor. Kasi po sa PCP level po, wala po kaming bypass, Your Honor. Wala pong bypass sa PCP level. Wala. Pag PCP level ka po, wala pong bypass, Your Honor. Ano po ang tawag nyo? Basta tsansapan lang po, yung panguhuli ng drugs. Tsansapan, 11. Yun lang naman po eh. Sinadya ninyo yung pagpunta sa mga tao yun. Alam ninyo kung sino yung pupuntahan yung tao. Opo, Your Honor. May chance ba yun? Ang ibig ko po sabihin, Your Honor po, kasi marami po reported. Oops, teka lang. Nais ko lang masingit ito. Ang mga buy-bust operations, kabilang ang mga isinasagawa sa PCP level, ay karaniwang pinamamahalaan ng mga pangkalahatang patakaran at direktiba ng PNP. Meaning, walang katotohanan ng sinasabi ni Major Garcia na hindi pwede mag-conduct ng buy-bust operation sa PCP level at di umano ay so-called chance upon lang. Hindi obra ang chance upon lang, malabo yun. At least base sa ating personal na pagkakaunawa at mula sa ating pagkonsulta sa mga kinauukulan. I was just basing on RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, particularly sa Section 86. It says there, responsibility and authority of the PDEA. It states that all law enforcement agencies, including the PNP, are authorized to conduct anti-drug operations, which implicitly includes lower units such as PCPs. Ganon din sa PNP Operational Procedures Manual, Section 2.8. Conduct of Anti-Illegal Drugs Operations. This rule provides guidelines for the conduct of anti-drug operations by PNP units, encompassing all levels, including PCPs, to ensure they follow legal and procedural standards. Also, PNP Command Memorandum Circular No. 16-2016. This circular provides the implementing guidelines for O-Plan double barrel, which includes Tokhang and high-value target operations. While it does not explicitly mention PCPs, it directs all PNP units to intensify their anti-drug operations, suggesting that lower units like PCPs are included. Then, the PNP Memorandum Circular No. 2018-027. This provides for the guidelines in the conduct of anti-illegal drugs operations, including buy-bust operations. Again, this circular generally applies to all PNP units. Kaya sa aking opinyon ay walang basehan ng katwiran ni Major Garcia. Maaaring hindi lang ganun kapreparado ang ating mga mambabatas kung kaya hindi nila ito napaghandaan na hindi in-expect na ganun kalawsi ang mga pangangatwiran ni Garcia. Your Honor, yun po kasi ang practice po eh. Ay, baka wrong practice yun, iho. Hindi yung tamang practice ang sinunod mo. Your Honor, kahit po nung na-assign po ako sa Marikina, kahit saan ka man na-assign, kahit na Timbuktu, yun ang sinasabi ng batas natin at yun din ang susundin natin. Maybe that is the reason why kayong mga pulis ngayon ay sumasabit ng todo-todo. Doon lang sa Committee on Public Order where I sit, napakarami ng pulis na nadadali. Dahil sa mali na implementation ninyo ng batas at yung inyong Police Operational Procedure or Manual. General Salvador,
ako ay demoralized dyan sa naririnig ko ngayon para sabihin ko sa iyo. Marami pong salamat, Mr. Chair. Major, Opo, Your Honor. meron tayong kasabihan in silent law, no? Ignorance of the law excuses no one, Opo, Your Honor. especially policemen. Okay. Siya, demoralized. Ako, ganun din. Now look, I'm going to work against your promotion. Opo, Your Honor. General Salvador, Yes, you Your Honor. better give me all the police report or miscellaneous report on this. Oo. And we will stay on making a motion to hold him in contempt and arrest him for him to stay in Congress. Yes, sir. Until such time that you submit that to me. Actually, And number two, I would like you to give us a letter on what you're going to do with your policeman who is ignorant of your procedures. Yes, Your Honor. We will submit, Your Honor. Ikaw pa naman ang pinakamahusay. Siya nagsabi. Ikaw ang nagsabi. Your Honor, masipag po. Masipag. Masipag po. Mr. Chair, Yes. yung tawag namin doon kung ikaw nagsasabi, ikaw pinamagaling BS, believe sa sarili. Anyway, let's move on, no? Okay? I think I'm finished with you. Ha? Opo, Your Honor. Please take note, ha? Ito, hindi ako nagbibiro dito. Opo, Your Honor. I'm gonna find out if ever you get promoted, I am going to stop it. Opo, Your Honor. Commissioner Bernardo, nahilig po niyo, sinabi ko, kayo nasa Napolcom. Yes, Your Honor. We'll take it under serious consideration, Your Honor. Okay, that's the reason why we invited the commissioners of the Napolcom here, for them to be able to listen to what you're going to say. Opo, Your Honor. Oo. And hindi ito na pinupunteriya ka namin. This is an investigation. Okay. Huwag niyong iibahin sa korte ito. Alright? This is not the court. But we have the power in this Congress. Oh, alam yan, ng abogado mo. Alright? Oo. Your Honor. Ultimong mga kasamahan namin dito, ini-expel namin eh. Congressman Andy Tevez was expelled. Do you know who made a motion to expel him? Ito. In the Committee of Ethics. Sa ganitong naibahagi natin, we would be very glad to know what your thoughts are. Base sa inyong nasaksihan sa portion na ito out of the nearly 8-hour-long hearing conducted recently, may dahilan ba para maging ganun kahigpit at katalas magsalita ang ating mga mambabatas sa kapulisan? May katwiran ba upang lumawak ang kanilang pagdududa laban sa PNP? O personal lang na galit ang mayroon sila? Ang mga senador at kongresista ay may karapatan na magpahayag ng kanilang mga opinyon at pananaw. Lalo na sa konteksto ng kanilang tungkulin bilang mga mambabatas at sa kanilang oversight function. Bilang bahagi ng kanilang oversight function, may responsibilidad ang mga mambabatas na tiyakin na ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, ay nagagampanan ng kanilang mga tungkulin ng tama. Ang matinding pananalita ay maaaring maging bahagi ng kanilang pagsisikap na panagutin ang mga opisyal na nagpapabeya o gumagawa ng maling gawain. Bagamat kailangang maging maingat sa kanilang mga pananalita, still, hindi pa rin natin sila masisisi. Out of their frustration and considering their compassion, hindi talaga maiwasan. Silang mga kongresista at mga senador ay may mga pananagutan at parte ng kanilang tungkulin ang tiyaking maayos at nasusunod lahat. Hindi lamang nakalimit sa paggawa ng batas ang kanilang trabaho. Sana kahit na paano'y nakikita ninyong walang pamemersonal ang ating mga mambabatas katulad ni Senator Raffy Tulfo na palaging pinagbibintangang may personal na galit lalo na sa mga pulis. Anong magagawa nila kung talaga namang palpak ang ahensya ng pamahalaan? Dapat ba silang matuwa? Tayo, dapat ba nating kagiliwan yon? Mayroon ng mga avenue para madisiplina mga ito, pero hindi ba mas tama at dapat ma-address ang prevention para hindi na makapagdulot pa ng mas malaki at komplikadong problema for the common good?
Kaya sa mga nagbibintang kay Senator Raffy Tulfo, sana tignan nyo rin ang ganitong sitwasyon. Sana tulad ni SRT ay magkaroon din kayo ng tunay na malasakit sa kapwa nang maunawaan ninyo kahit minsan ang pinagmumulan ni Senator Tulfo. Naway makatulong kayo sa paglutas ng mga suliranin ng bayan para sa kabutihan ng lahat. Sa mga vloggers na rin, sana ay subukan nyo ring magkaroon ng totoong malasakit sa kapwa at hindi for the sake lang na kumita. Subukan nyo ring makialam, tumulong sa pagresolba o pagbibigay ng solusyon. Subukan nyo ring magtiyaga mag-aral at subaybayan ang ganitong mga pagdinig hindi upang maghanap ng butas kundi para mas maayos na makapagbahagi ng mga dapat malaman ng lahat. Lahat po tayo ay may pananagutan sa kapwa. I know that we can only do so much, ngunit ang totoong pagmamalasakit at layuning tumulong ay napakalaking bagay na. Sana lang, sa mga naninira kay Senator Raffy Tulfo, hindi mangyari sa inyo o sa mga mahal nyo sa buhay ang mga dinanas ng mga taong ipinaglalaban din ni SRT. Sa mga ganitong sitwasyon ay nakikita nating may katotohanan ang mga sinasabi ni Senator Tulfo. Nariyan pa nga kinukutya si SRT hinggil sa educational background kumpara sa mga pulis na nag-undergo pa ng schoolings at trainings. Dito nga, mismong retired police, ginagawang basehan ng tagal niya sa serbisyo para masabi kung tama o mali ang sinasabi at ginawa ng pulis. Kaya kung mapansin nyo, panay ang aking pagtatanong at pagkumpara, hindi ba? Samantalang si SRT ay may mga mas valid points pero parati siyang pinaparatangang gumagawa at nagsasalita ng mali. Ganon din ang hindi nawala-walang paratang na may personal na galit sa kapulisan. Muli, may karapatan ng mga congressman at senators na mag-conduct ng hearing para alamin ang tamang pagsunod ng Philippine National Police sa mga nakatakdang patakaran at protocol. Ang kapangyarihang ito ay bahagi ng kanilang oversight function na nagbibigay sa kanila ng responsibilidad na siguraduhin ang mga batas na ipinasa ng Kongreso ay naipapatupad ng maayos at epektibo. Ang kanilang layunin ay masiguro ang pananagutan at kaayusan sa gobyerno. Bagamat dapat pa rin sikaping maging maingat sa bawat pananalita nang mapanatili ang tiwala ng publiko.